Posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang motorista na hindi lang bumunot at kumasari ng baril at sinuntok o tinutok pa ito sa siklista. Binawian na ng lisensya na humawak at magdala ng baril. Nagkasundo mang maareglo ang gulo, hindi naman nakumbinse ang abogado at siklista na si Raymond Fortun. Ang kabuang detalye ng balita sa report ni Henry Nicolas. The Chief of the Philippine National Police, General Benjamin Acorda, ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the LTAP of the individual who was seen pulling his gun. Tinanggalan na ng lisensyang humawak at makapagdala ng baril ang motoristang nag-viral sa social media matapos bumunot ng kanyang baril at ikasa sa harap ng kanyang nakaalitang siklista sa Quezon City noong August 8. Sa inilabas na pahayag ng PNP Civil Security Group, na-revoke na ng PNP Firearms and Explosive Office ang license to own and possess firearm, permit to carry firearms outside residence ng motorista na kinilalang si Willie Gonzales, isang retiradong polis. Pinagpapaliwanag na rin si Gonzales ng Land Transportation Office kung saan pinadalhan na rin ito ng samon para sagutin ang mga katanungan sa kanya kung bakit hindi kailangang bawiin ng gobyerno ang mga pribilehiyong humawak siya ng driver's license. Maaari rin itong maharap sa kasong improper person to operate a vehicle at reckless driving. Sa isinagawang press conference nitong August 27, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na raw sila noong August 8, araw mismo nang mangyari ang insidente. Aniya nagkasundo at nagkausap, nagkapatawaran na rin daw sila sa stasyon mismo ng pulis. Nanawagan pa nga ito sa ilang mga vloggers at sinabing maging responsableng vlogger, lalo na sa pagpo-post ng mga video. Sa social media kayo. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang puno-tuno. Marami ka agad magko-comment. Nakita nagkasala. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Pero ang abogado at siklistang si Raymond Fortun tila hindi kumbinsido sa nangyaring umano'y pag-aayos ng siklista at ni Gonzales. Sa kanyang post sa social media ni Fortun, nakausap nito ang siklistang kinasahan ng baril. Ayon sa siklista, pinilit raw itong pumirma sa isang agreement na nagsasabing nagkaayos na sila ni Gonzales. Nagbayad pa nga raw ito ng 500 piso bilang bayad sa nayuping umano'y sasakyan ni Gonzales. Base sa screenshot ng usapan ni Fortun at ng siklista, pinalalabas raw na kasalanan pa nito ang insidente at siya ang bumangga sa sasakyan ni Gonzales. Nagbayad na raw noon ng 500 piso ang siklista pero hinihirit daw na 800 piso ang kailangan niyang bayaran. Desidido ngayon si Fortun na maghain ng iba't ibang reklamo, kabilang na ang conduct and becoming of a public officials sa ilalim ng Republic Act 6713 sakaling nagtatrabaho pa sa gobyerno si Gonzales. Pinare-revoke na rin ito ang kanyang driver's license dahil sa reckless driving. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.